Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mula sa sopa kung saan nakaupo si Arvin, lihim niyang pinagmamasdan ang bawat kilos ng isang tao na pinagsususpetsahan niyang traidor sa kanilang samahan. Magmula nung balaan sila ni Danica patungkol dito, hindi na niya gumagang patahimikin ang isip niya sa pagbuo ng mga haka-haka patungkol sa taong pinaghihinalaan niya. Arthur, sa tingin mo, anong trabaho kaya ang paggagawa sa atin ni boss? Tanong ni Ivan na nasa tabi nito. Wala pa bang binibigay na order sa iyo? Kating-kati na ako na magpaputok ng baril sa taong gumawa nun kay Danica. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ani Arthur na abala sa paglalagay ng bala sa magazine na hawak niya. Gusto ko na rin gumanti sa taong halang ang kaluluwa. What the? Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwalang wala na si Miss Danica. Wala pang 1 taon si Adriel na patay, pero nalagasan naman tayo ng isang tao. Iyon nga si boss naman, hindi ko mawari kung malungkot ba sa pagkawala ng kakambal niya. Dahil hindi ko man lang nakakitaan ng luha sa kanyang mga mata noong nailibing na si Miss Danica. Malamang malungkot yun. Para namang hindi ka sanay kay boss. Magaling lang siya magtago ng emosyon, pero sigurado umiyak yun. Hindi naman kailangang ipakita yun sa lahat. Hindi ba, Arvin? Nanatiling walang imik si Arvin dahil ang isip niya ay nanatiling okupado. Bigla niyang naalala na may nangyaring gulo sa karawan ni Amanda. Hindi siya pwedeng magkamali dahil nakita niya mismo si Arthur na nagmamadaling itago ang isang drug bag na naglalaman ng sniper. Nito lang niya iyon napagtanto at pakiramdam niya bumubuo siya ng jigsaw puzzle dahil sa mga haka-haka sa isip niya. Alam na niya ang imaheng lalabas, subalit kailangan pa lang ilang mga peraso nito upang maging buo at makumpirma ang tsoryang iyon. Arvin. Bumalik siya sa realidad nang marinig ang pagtawag ni Arthur sa pangalan niya. Ang lalim ng iniisip mo. May problema ba? Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi niya bago tumayo at umalis sa sopa. Wala naman. Iniisip ko lang rin kung paano gagantihan ang taong may gawa nun kay Miss Danica. Aniya, saka naglakad palapit sa rep at kumuha ng mga ice cube para ilagay sa baso na may lamang tubig. Mas mainam kung ice cube din ang ipangtapat sa loko na yon. Yung tipong bawat butas sa katawan niya ay dapat pasukan ng mga ice cube hanggang sa mapuno at wala nang espasyong paglalagyan. Ano sa tingin mo, Arthur? Ngumisi ito at tumango-tango bilang pagsang-ayon sa suhestyon. Maganda nga ang idea mo, Arvin. Hindi rin makatao. Walang tao-tao sa ganitong trabaho. Aniya, saka ininom ang tubig na hawak niya. Sabi nga sa isang kasabihan, kung ano ang ginawa sa kapwa mo, siguradong babalik sa iyo. Hindi ba tama naman ako? Oo, may tama ka. Nasira. Ani Ivan na hindi mapigilan ang sariling sumingit sa usapan dahil sa tensyon na namumuo sa pagitan ng dalawa. Nilapitan niya si Arvin at tinapik sa balikat para pakalmahin. Wala siyang ideya kung bakit nagkakaganito si Arvin, pero alamin niya yun dahil wari niya ay may hindi tama sa kanila.
Nalimpungatan ng isang matandang lalaki dahil sa sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ng pinto ng kanyang bahay. Napatingin sa orasan na nakasabit sa pader at nakitang 3:00 pa lang ng madaling araw, kung kaya naman taka siyang binalik ang tingin sa pinto sa sala bago bumangon sa kama. 3:00 pa lang ng madaling araw, may mambubulabog na, aniya habang naglalakad palapit sa may pintuan. Saglit siyang sumilip sa bintana para tingnan kung kilala ang nasa harap ng bahay niya, pero di niya ito maaninag kaya wala siyang nagawa kundi buksan ng bahagya ang pinto. At doon bumungad sa kanyang isang di pamilyar na lalaki. "Magandang umaga ho," nakangiting bati nito sa kaniya. "Pasensya na kung nakaabala ko sa pagtulog nyo. Mayroon lamang ho isang katanungan at ilang kumpirmasyon mula sa inyo." Teka, sino ba sila?" Nagtatakang tanong ng matanda habang pinagmamasan ang kabuuan ng lalaking nasa harapan niya. Formal ang pananamit nito kaya di niya mawari kung mabuti o masama ang estranghirong bumubulabog sa malalim niyang pagkakatulog. "Iho, wala ka bang orasan sa bahay nyo? 3:00 pa lang na madaling araw ah. Bakit di mo alam? Masyado pang maaga para mambulabog ka." 5 minuto lang, tanda. Hindi mo ba ako mapagbibigyan?" Inilabas nito ang baril na nagpatahimik sa matanda. Sinubukan itong isara ang pinto pero huli na dahil tuloy na nakapasok ang estranghero sa loob ng bahay niya. "Ano bang kailangan mo?" Nanginginig na pagtatanong nito habang umaatras palayo sa armadong lalaki na nasa harap niya. "Kung pera ang gusto mo, wala akong maibibigay sa iyo, iho. Dahil wala akong pera." "Hindi pera ang kailangan ko. 5 minuto." Anito, saka inilabas ang isang litrato at iniharap sa kanya. "Siguro naman naalala mo ang babaeng ito." Nagsalubong ang kilay nito habang pinagmamasdan ang litrato na nakaharap sa kaniya. Nang makilala, binalik niya ang tingin sa estranghero na nag-aabang ng kumpirmasyon mula sa kanya. "Namumukhaan ko nga siya," tugon niya. "Kung hindi ako nagkakamali, siya yung babaeng sumakay sa taxi ko noon na walang pera, kaya cellphone niya ang pinambayad niya sa akin." Tumango-tango ito bago itinago ang litrato. "Nasa iyo pa ba ang cellphone niya?" "Nasa akin nga. Anong kailangan mo? Cellphone niya ba?" Sandali lang. Ibibigay ko sa iyo." Dali-daling tumalikod ang matanda para kuhanin ang cellphone na itinago niya sa isang cabinet. At kaagad inabot sa estranghero ang cellphone na pagmamayari ni Danica. "Iyan lang ang gamit niyan ibinigay sa akin. Wala akong itinatago pa. Pakiusap, huwag mo akong sasaktan." "Alam ko," anito habang inilalagay ang cellphone sa loob ng coat na suot niya. "Sa mga nagdaang araw, may mga tumatawag ba o nagpapadalang mensahe sa cellphone na to?" "Wala naman. At saka, hindi naman ako sanay gumamit ng ganyang uri ng cellphone." "Nagsasabi ka ba ng totoo?" "Oo, nagsasabi ako ng katotohanan." Anito na mayroon nakikiusap ng mga mata. "Pakiusap, iho. Huwag mo akong papatayin. May anak ako at apo. Lahat sila ay ako lang inaasahan. Hindi ko gustong marinig ang mga drama mo sa buhay." Naglabas ng puting sobre ang estranghero na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Sapat na siguro ito para manahimik ka. Kung sakaling mayroong magtatanong sa iyo patungkol dito, ay wala kang alam. Wala kang sasabihin na kahit na anong detalye o impormasyon na may kinalaman sa pinag-usapan natin ngayon. Dahil oras na magkamali ka, damay buong pamilya mo. Hindi nakapagsalita ang matanda, kaya inilapag na lamang ng lalaki ang sobre sa mesang nasa gilid nila, bago itago ang baril sa likod ng pantalon niya. "Makakaasa ba ako sa iyo?" Paninigurado niya bago inilibot ang tingin sa kabuuan ng sala, at nang mapadaan sa isang litratong nakasabit sa pader, ngisi ang gumuhit sa labi niya. "Mukhang marami kang apo. Maliit pa ang karamihan sa kanila." Oo, hindi ako magsasalita."
Wala akong kahit anong sasabihin sa kahit sino magtatanong sa akin. Pakiusap. Huwag mong idadamay dito ang mga anak at apo ko. Madali akong kausap. Kung marunong kayong tumupad sa usapan, nakasisiguro ko na ligtas ang mga mahal niyo sa buhay. Sumaludo pa ito sa matanda bago tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Samantala, mula sa isang nakaparadang sasakyan, nakita ni Arvin at Ivan ang paglabas ni Arthur mula sa isang bahay na halos ilang minuto ang itinagal. Nagpalinga-linga pa ito sa paligid bago mapagpasyang pumasok sa dalang sasakyan at pinaharurot ito paalis. Ano naman kayang ginagawa ni Arthur sa bahay na yun? Kakang tanong ni Ivan sa kanilungon si Arvin na binuhay ang makina ng kotse. Ano pre? Susundan pa ba natin? Sa halip na sumagot, pinaandar na lamang ni Arvin ang sakyan paalis. At sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay malapit na niyang mapatunayan ang mga hinala niya laban kay Arthur na traidor na tinutukoy noon ni Danica. Unti-unting iminulat ni Sophia ang kanyang mga mata nang magising dahil sa sinag ng araw sa bintana at tumatama sa kanyang mukha. Pero sa halip na gumalaw, nanatili siya sa pwesto niya habang nakatitig sa mukha ng lalaking nakayakap sa kanya. Wari niya'y malalim pa ang tulog nito dahil di alintana ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Rafael na naging dahilan kung bakit nagising siya. Itinaas niya ang kamay para sa nasubukang harangan ang sikat ng araw sa gawin nila. Pero lalong humigpit ang yakap ni Rafael sa kaniya. Halos bumuon ang mukha niya sa dibdib nito. Kaya rinig na rinig niya ang lakas na pintig ng puso ni Rafael. Good morning. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Sophia nang marinig ang boses ng lalaking katabi niya sa kama. Niyakap niya ito pabalik at inangat ang ulo para makita ang mukha ni Rafael. Good morning. Naging maganda ba ang tulog mo? Sobra. Anito saka inililit ang kanyang mga mata para tingnan si Sophia. Magandang babae ang katabi ko kaya maganda rin ang magiging gising ko. Kailan ka pa natutong mambola? Hindi kita binobola. Muling ipinikit ni Rafael ang kanyang mga mata at lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa babaeng nasa tabi niya. Salamat at hindi mo ko iniwanan. Salamat dahil nanatili ka sa tabi ko kahit na marami na akong dinadalang problema sa iyo. Hindi mapigilan ni Sophia ang hindi mapangiti at biruin ito. Masyado pang maaga para sa drama, pero buti naman at aware ka. Naimulat ni Rafael ang kanyang mga mata. At bago pa makapagsalita, mabilis na nagnakaw ng halik si Sophia sa kaniya. Kaya pagkatapos ng lahat ng to, kailangan mo makabawi sa akin. Kailangan mong punan ang lahat ng pagkukulang mo bilang isang asawa at bilang isang ama. Asawa? Sumilay ang kakaibang ngisi sa labi nito. Saka bahagyang bumangon nang hindi pinuputol ang tingin kay Sophia. Talaga bang asawa na ang tingin mo sa akin, Sophia? Wala nang bawian na. Well, doon rin naman tayo pupunta, hindi ba? Sabihin na nating engaged pa lang tayo. Pero mayroon na tayong anak. At nakatira na tayo sa isang bubong. Kasal na lang kailangan nating paghandaan para sa mata ng lahat ay legal lang pagsasama nating dalawa. Kung ganoon, payag ka bang magpakasal na tayo ngayong araw? Sa tanong ni Rafael, biglang napabangon si Sophia mula sa pagkakahiga sa kama. Ano? Ngayong araw mismo? Kung papayag ka, tugon nito. Pero di naman ito sa pilitan. Nakahanda akong hintayin ka sa araw na gusto mong ikasal tayong dalawa. Kung gusto mo nga, araw-araw tayong magpakasal para maiba sa nakasanayan. Seryoso ka? Gagawin mo talaga yun? Oo, basta araw-araw din tayong mayroong honeymoon. Isang pabirong hampas sa balikat ang natamo ni Rafael. Sa makailang saglit lang ay pareho nagpakawala ng mahinang tawa dahil walang lumabas na salita
sa bibig ni Sophia. Speechless ka. Gusto mo, no? Gagawin ko talaga yun. Sira ka talaga, Rafael. Bumangon na nga tayo. Paalis na sana si Sophia sa kama pero hinila siya pabalik ni Rafael at ikinulong muli sa bisig niya. Mamaya na tayo bumangon. Gusto pa kitang makasama. Anito, kaya wala siyang nagawa kundi ang manatili sa kama at doon sinimula nila ang araw na may ngiti at maliwalas na mga mukha na kinagulat ng mga kasama nila sa asyenda pagbaba nila. Naging magaan ang hangin at hanggang sa hapagkainan, nakakurbada patas ang labi ng dalawa. Siya nga pala, gusto mo bang sumama sa pagsundo kay Amanda mamaya? Tanong ni Sophia dahil ngayong maayos na naman ang lagay sa asyenda, naisip niyang kuhanin na rin ang mga bata sa kanyang ina. Huwag muna ngayon, tugon ni Rafael saka sumimsim sa tasa ng kamping nasa harap niya. Sa tingin ko, hayaan muna natin si Amanda sa mama mo. Nagtataka man, sumang-ayon na lang si Sophia bago ipinagpatuloy yung umagahan nila at nang matapos, ginawa na niya nakasanayang pagdidilig ng mga bulaklak sardin. Mukhang bumalik na ang sigla sa mata ng senyor. Napalingon siya sa likuran nang marinig ang boses ni Manang Linda. Salamat. Salamat, Sophia, at nagawa niyo siyang paamuin. Tungkulin ko po yun bilang asawa. Tugon niya saka binalik ang atensyon sa bulaklak na dinidiligan niya. Sana nga lang magtuloy-tuloy na at matapos na rin ang problema nating lahat. Iyon rin ang hiling ko. Ani Manang Linda at napatingin sa 3 paru-paro na malapit sa gawin ni Sophia. At sigurado akong iyon din ang gusto nila para sa senyor. Arthur, pwede ka bang makausap? Tanong ni Arvin na magkasalubong ang dalawa sa pasilyo. Tungkol saan naman? Tanong nito. Importante ba yan? Importante nga. Nagpalinga-linga si Arvin sa paligid upang masigurong walang ibang tao na makakarinig sa kanila maliban si Ivan na nakatago sa isang pader malapit sa gawin nila. Didiretso'y na kita, Arthur. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Miss Danica? Mabilis nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Arthur, ngunit ilang segundo lang ay napalitan ito ng sarkastikong ngiti at tawa. Seryoso ka ba sa tanong mong yan? Tanong nito na tila ba isang biro ang narinig niya. Anong pumasok sa isip mo? At parang isang masamang tao ang tingin mo sa akin. Hindi ko alam kung nagbibiro ka o may kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Miss Danica? Sa pagkakataong ito ay may diin na sa boses ni Arvin na nagpawala ng ngisi sa mukha ni Arthur. Oo, hindi lang ang kailangan mong sagutin. Teka lang, bakit ko kailangan niyang sagutin kung sa isip mo pa lang, oo na ang inaabangan mong isasagot ko? Tinapik-tapik ni Arthur ang balikat niya. Hindi ko alam kung anong klaseng gamot ang tinitira mo pero hindi yan makakabuti sa'yo. 2 membro na ang nawala sa pamilyang to. At kung may balak kang sumunod, huwag mo akong idamay. Naikuyom ni Arvin ang kanyang kamao. Pero pinigilan niya ang kanyang sariling sumabog dahil may sagot at reaksyon pa siyang inaabangan na makakapagkumpleto sa teoryang binubuo niya. Noong kaarawan ni Amanda, ikaw ang dahilan ng kaguluhan. Ikaw ang nagtangka sa buhay ng bata. Muling nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Arthur dahilan kaya siya lalong ginanahan. Ikaw rin ang mastermind sa pagkurap ng mga files sa website at pagnakaw ng malaking halaga ng pera sa Garcia clan. Teka lang, may ebidensya ka bang maipapakita para mapatunayan mo ang mga lumalabas sa bibig mo? Tanong nito na may halong pangungutya. Kung wala naman, saka mo na ako kumprontahin dahil mapapahiya ka lang sa mga pinagsasabi mo. Bakit kailangan pa ng ebidensya kung nakaguhit na sa mukha mo na guilty ka? Hindi nagpatinag si Arvin sa malalim at matalim na tingin sa kanya ni Arthur.
Alam kong mataas ang posisyon mo, kaya ihinda mo na ang sarili mo sa pagbagsak mo. Mag-aabang ako, Arvin. Aabangan ko ang sinasabi mo. Anito bago siya tinalikuran na tila ba hindi apektado sa pagbabanta ni Arvin sa kanya. What the? Ako ang kinakabahan sa iyo, Arvin. Lumabas naman si Ivan sa pinagtataguan niya. Saka siya tinipik sa balikat. Hindi kaya nagkakamali ka lang sa pag-akusa kay Arthur? Imposibleng siya ang traidor na sinasabi noon ni Miss Danica. Dahil bata pa lang, sila na magkakasama, hindi ba? Parang napaka-imposible ng mga kwento mo, Arvin. Oo, hindi lang naman ang sagot sa mga tanong ko. Pero ni isa sa mga yun, puro rason na ang sinasagot niya. Ani Arvin sa kanilingon si Ivan. Ngayon alam mo na, kapag nalagasan naman tayo ng isang miyembro, ay ako na yun. Sira ulo ka. Anong pinagsasabi mo? Bakit di mo lang ilapit to kay bossing para hindi lang tayong dalawa ang namumroblema? Darating din tayo sa puntong yan. Dahil sa ngayon, ebidensya na lang ang kailangan para mapatunayan na si Arthur ang traidor sa samahan natin. Aniya, dahil sa mga oras na ito, nakumpirma na niya ang hinalaan niya. At kailangan na lang niya ng magpapatibay dito para siguradong wala nang kawala si Arthur. Ang taong higit na pinagkakatiwalaan ng kanilang boss na siya palang tatraidor sa kanila. Hindi malinaw ang dahilan kung kaya't ito rin ang aalamin niya. Ibinaba ni Rafael ang isang bukay ng bulaklak sa harap ng libingan ni Danica. Habang sinisindahan naman ni Sophia ang mga kandilang dala nila. Hi Danica, pasensya na kung ngayon lang ulit kami nakadalaw sa iyo ng kakambal mo. Sana huwag kang magtampo. Ani Sophia matapos masindihan ang mga kandila. Nilingon niya pa ang katabing puntod kung saan nakalibing ang ina at ama ni Rafael. Ganun rin po sa inyo. Pasensya na kung ngayon lang nasundan ang pagdalaw namin sa inyo. Dahil sobrang daming nangyayari sa asyenda na sana po ay matapos na. Nilingon ni Sophia ang kanyang katabi na hindi nagsasalita at tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa puntod ni Danica. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael. Gusto mo bang bigyan ko muna kayo ng privacy? Doon muna ako sa kotse, Rafael. No, dito ka lang. Hinigpitan nito ang kapit sa kamay niya. Hindi ko lang alam ang sasabihin ko sa harapan nila. Nabablangko ako, Sophia. Kung ganoon, ako ang magsasalita para sa iyo. Aniya, saka muling hinarap ang tatlong lapida sa harapan nila. Pakiusap, tulungan niyo po kami sa suliraning kinakaharap namin ngayon. Kailangan po namin ng tulong at gabay ninyo para matapos na ang lahat ng to. Sa kanilang pananatili sa kolumbaryo, hindi alam ni Sophia kung nakatulong ba kay Rafael ang pagtatagal nila dito. Dahil napapansin niya ang pagiging tahimik nito mula pa kanina. Wari niya malalim ang iniisip nito kaya din niya napigilan ang sarili na magtanong. Sa pagbabaka sakaling sa puntong ito, makakatulong na siya na mapagan ang loob ng kanyang asawa. Iisang tao lang ang kumitil sa buhay nilang tatlo. Seryosong wika ni Rafael habang hindi naalis ang tingin sa mga lapidang nasa harapan nila. At sa totoo lang, hindi ko alam ang sunod na gagawin ko. Anong ibig mong sabihin? May halong pag-aalang tanong ni Sophia, ngunit hindi siya nakakuha ng sagot mula kay Rafael. Hirap siyang alamin kung anong tumatakbo sa isip nito at mukhang wala rin itong balak sabihin sa kanyang totoo. Hindi na siya nagtakang magtanong pa at pinulupot na lamang niya ang kamay sa braso ni Rafael saka isinandal ang ulo sa balikat nito. Hindi ka nag-iisa, Rafael. Kung kailangan mo ng tulong ko, ay nandito lang ako sa tabi mo. Nanatili itong walang kibo, ngunit maraming tumatakbo sa isip na hindi magawang sabihin sa babaeng kasama niya. Takot siyang mahusgahan at takot rin siyang maiwan. Ngunit mas takot siyang mangyari ulit
ang bangungot ng nakaraan. Batid siyang nasa peligro pa ang buhay ng kanyang mag-ina laban sa taong malapit na niyang makilala. Mayroon siyang mata para makita ang katotohanan, tainga para marinig ang tunay at kasinungalingan, at isip para matukoy kung sino ang tunay na kakampi at tunay na kalaban. Ano ang mga gagawing hakbang ni Rafael para matukoy ang traidor sa Garcia clan? Ano ang mga sakripisyo nilang gagawin para sa kaligtasan ng kanyang nasasakupan? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!